isusugo. Totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paparoon na ako sa nagsugos sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayon pong ika-6 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tila patuloy po ang ating unang pagbasa sa pagpapaalala sa atin ng karanasan ng mga unang Kristiyano, higit sa lahat ni Pablo. At sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang karanasan ni Pablo at ni Silas. At sila mismo ay nakaranas ng hindi maganda sa kabila ng kabutihan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi po sa ating unang pagbasa, hinagupit sila, sinaktan sila, at ibinilanggo sila. Pero ano ho kaya ang pwede nating matutunan doon sa karanasan ni Pablo at Silas? Mahirap po marahil yung kanilang dinanas, yung pagtutuligsa ng mga tao. Pero bakit kaya sila nanatili? Paano kaya sila nanatili na maging tapat sa Panginoon sa kabila ng hirap at pagtutuligsa ng mga tao sa kanilang paligid? Ano po yung sinabi sa ating unang pagbasa? Nanatili sila dahil sila ay nananalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, lumalakas patuloy ang kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananalangin, tinuturing nila si Jesus, tinuturing nila ang Diyos na kanilang lakas. Mga kapatid, yan din po ang paalala sa atin marahil sa araw na ito. Saan po ba tayo humuhugot ng lakas? Saan po ba tayo kumukuha ng lakas sa ating buhay? Mga kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon, ang tunay na lakas nagmumula kay Jesus. Makaranas man tayo ng pagtutuligsa sa kabila ng kabutihan na ginagawa natin, makaranas man tayo ng pag-uusig sa kabila ng ating pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, pero mananatili tayo dahil ang lakas natin
ay walang iba kundi ang Panginoon. Ano ho ang maaari nating matutunan pa doon, mga kapatid? Nung nabilanggo ho si Pablo at si Silas, hindi galit ang namutawi sa kanilang puso. Hindi sama ng loob ang namutawi sa kanilang puso. Ngunit nagpatuloy sila sa pagmamahal dahil nga ang kanilang lakas nagmumula sa kanilang pananalangin sa Panginoon. Ganon din po pala sa buhay natin, mga kapatid. Kung ang pinagmumula natin ng lakas ay ang Panginoon, aalisin nito ang lahat ng galit, aalisin nito ang lahat ng sama ng loob. Alam niyo po, mga kapatid, hindi man siguro lingid sa inyong kaalaman ang mga nangyayari sa ating lipunan sa panahon natin ngayon, higit sa lahat sa mga nangyayari sa ating politika ngayong nakalipas na 24 oras. Marahil ang nararamdaman natin dyan galit. Marahil ang ilan sa atin nakakaramdam ng pagsusuka sa nangyayari sa ating lipunan, sa nangyayari sa ating gobyerno. Pero marahil ang panawagan sa atin ng Panginoon, huwag lang mamutawi kung ano ang nararamdaman ng damdamin, huwag lang yung galit. Baka ang panawagan sa atin ng Panginoon, kailangan natin silang ipagdasal. Kailangan pa rin nating mahalin ang ating bayan. Kailangan pa rin nating mahalin ang Diyos. At kung tunay tayong nagmamahal, kukuha tayo ng lakas sa ating panalangin. Ang panalangin ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy at manatili kay Jesus. Ang panalangin ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy at manatili sa kabutihan. Kaya mga kapatid, siguro sa misang ito, patuloy tayong manalangin. Ipanalangin natin yung ating sarili na manatili tayo kay Jesus. Panalangin natin ang mga naglilingkod sa ating bayan na manatili sila sa katotohanan, manatili sila sa pag-ibig ng Diyos, at ang mamutawi hindi ang sariling kapakanan, kundi ang pag-ibig at katotohanan mula sa Diyos. Ipanalangin natin ang ating bayan, ng ating bayan manatili ding tapat, manatili din sa pag-ibig ng Diyos. Minsan ho, nakakapagod, lalo kung tayo ay palaging nahihirapan. Pero patuloy tayong nagpapatuloy dahil ang lakas natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi ang lakas natin, nakukuha natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.